At ayan mga ka-crypto, sabi po sa title ng ating balita dito, Pundit says they just admitted XRP's real price. Here's why. Ayan mga ka-crypto, napakaraming usap-usapan sa market ngayon tungkol po sa presyo ni XRP. Madalas po tayong nakakakita ng mga speculative na prediction, pero minsan nakakaligtaan natin ang mga mahahalagang balita na humuhubog sa pundasyon ng asset na ito. Kamakailan, may inilabas po na mahalagang impormasyon mula kay Ripple Bullwinkle. Isa po siyang analyst na nagbigay ng malinaw na pananaw matapos po ang announcement ng OpenUSD. Ayan po siya. Marami ang nagtatanong kung ano ba talaga ang kahulugan ng OpenUSD para kay Ripple at kung paano ito makakaapekto kay XRP. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang mga punto ng nasabing analyst upang maintindihan natin ang malaking picture. Hindi lang tayo nakatutok sa kung anong presyo ang aabutin bukas, kundi kung ano ang mga rason sa likod ng long-term value na XRP. Ang usapang ito ay tungkol po sa mga totoong nangyayari sa industriya at kung paano ito direktang nakakaapekto sa ating mga hawak or holdings na asset. Pero bago po tayo magpatuloy ay mag-technical analysis muna tayo saglit. At ayan, nakikita po natin dito na ang presyo ngayon ni XRP ay nasa 1.1566 USDT. Kaya umangat po siya. At ang kagandahan dito, nakalabas na po siya dito sa ibabaw ng downward trend resistance natin dito. Ayan, yung pababang kulay green na linya na ito. Galing po ito sa weekly chart time frame, kaya napakatibay po nito. At maaring ang kagandahan po rito ay magsisilbing foundation po ito o kanyang pundasyon kung saan po siya kukuha ng buwelo para ipagpatuloy ang kanyang pagtaas sa presyo. At maganda na rin yung ipinapakita ng ating mga signals. Nag-uumpisa na po ang bullish momentum natin dito kay XRP. Kaya sa aking analysis, sa mga paparating na araw is possible pa rin po na magpapatuloy ang pag-angat na XRP at kanyang aakyatin ang sunod na major resistance natin dito na 1.2234 sa mga paparating na araw. At ayan, balikan na po natin ang ating balita dito. Threat nga bang talaga kay XRP ang OpenUSD? Or ito ay makakatulong kay Ripple? Ang isa po sa mga pangunahing alalahanin ng community ngayon ay ang pag-launch ng OpenUSD. Marami ang natakot na baka ang stablecoin na ito ay maging kompetisyon kay XRP o magpahina sa posisyon ng Ripple. Pero ayon po sa pananaw ng analyst natin dito, malayo ito sa katotohanan. Ang OpenUSD ay hindi po project ng iisang kumpanya lamang. Ito po ay sinusuportahan ng isang consortium o grupo ng higit sa 140 companies. Kasama po sa listahang ito ang mga higante gaya po ng BlackRock, Visa, Mastercard, Google, Stripe, Coinbase, Solana at syempre ang Ripple mismo. Ngayon, sa aking opinyon, ang pagiging bahagi po ng Ripple sa alliance na ito ay isa pong masterclass sa business strategy. Sa halip na ituring na kalaban, nakikiisa sila. Isipin po ninyo mga ka-crypto, ang OpenUSD ay pinamamahalaan ng isang independent organization na tinatawag na Open Standard. Ibig sabihin, hindi ito kontrolado ng iisang issuer lamang. Kung titingnan ninyo ang market reaction, makikita po ninyo na ang mga traditional na stablecoin issuers gaya po ng Circle ay nakaranas ng pagbaba ng kanilang stock value. At ang tanong ay bakit? Yan po ay dahil ang OpenUSD ay dinisenyo para ipamahagi ang kita mula sa reserves
sa lahat ng mga participating partners nito. Hindi ito katulad ng dati na ang isang issuer lang ang nakakakuha ng lahat ng interest income. Kaya sa tingin ko, ito po ang nagpapabago sa laro ng stablecoins at ang Ripple ay nasa sentro nito. Ngayon, ang sunod na tanong natin dito ay bakit ang OpenUSD ay hindi po ito nag-launch sa XRP Ledger? Isa pang mahalagang punto na binanggit po ng analyst dito ay ang katotohanan na ang OpenUSD ay hindi agad ila-launch sa XRP Ledger. Sa halip, ito po ay magsisimula kay Solana, kasama po ang Stellar Base at saka Polygon. Ayan. Dahil dito, malinaw na hindi ito agad magdudulot ng surge sa transaction volume sa XRP Ledger. Pero wag po kayong magkamali sa pag-intindi dito. Ang analyst ay naniniwala na ang Ripple ay nakaposisyon pa rin sa paraang panalo sila. Kaya para po sa akin, napakalinaw ng sitwasyon. Kahit wala sa XRP Ledger ang OpenUSD sa simula, ang Ripple ay may sariling stablecoin kung saan ay ang RLUSD na patuloy na lumalago sa loob mismo ng XRP Ledger. So ano ang logic dito? Kung ang OpenUSD ay maging matagumpay, ang Ripple ay kumikita dahil sila ay launch partner. Kung ang RLUSD naman ang mas gamitin ng mga tao sa loob ng XRP Ledger, Ripple pa rin ang panalo. Pero itong hedging strategy, para po itong hedging strategy. Sa mundong ito, hindi kailangan na XRP Ledger lang ang gamitin ng mundo para magtagumpay ang kumpanya. Ang mahalaga ay nasa loob ka ng ecosystem. Ang development ng OpenUSD ay hindi nangangahulugan na matatalo sa XRP, kundi nagpapakita lang ito na ang Ripple ay handang makipagtulungan sa mga pinakamalaking financial institutions sa buong mundo. Ang sunod nating katanungan dito ay si XRP nga ba ay transaction fee token? Kaya dito po tayo sa isang isyong matagal na nating naririnig. Ang sabi ng iba, si XRP ay ginagamit lang para sa transaction fee. Alam naman nating lahat na ang bawat transaction sa XRP Ledger ay may kasamang maliit na burn o pagsusunog kay XRP. Pero nilinaw po ng analyst na ang feature na ito ay ginawa para po sa spam prevention at hindi ito ang pangunahing source ng value ng token. Napaka-importante na maintindihan natin ito dahil kung ang transaction fees lamang ang basehan ng value, napakalayo ng mararating ng presyo nito. Ngayon, ito po ang aking opinion dyan. Ang utility ng XRP ay napakalawak. Sa pananaw ko, kailangan nating tingnan itong si XRP bilang settlement asset. Sa dami ng mga bagong development gaya ng tokenized real-world assets at saka institutional lending protocols na ginagawa sa network, malinaw na si XRP ay hindi lang pang gas fee. Isipin ninyo na lang mga ka-crypto, si XRP bilang bridge sa cross-border settlements. Kapag ang isang institution ay kailangang maglipat ng bilyong-bilyong dolyar sa pagitan ng iba't ibang bansa at iba't ibang currency, si XRP ang gumagawa ng tulay para maging mabilis at mura ang proseso. Iyan po ang tunay na utility. Kapag mas maraming institution ang gumagamit po sa network para sa pag-settle ng malalaking halaga, doon papasok ang tunay na demand para sa token. Hindi ito tungkol sa dami ng kape na binili mo gamit sa XRP, kundi tungkol sa trilyong-trilyong halaga ng pera na dumadaan sa global financial
system. Ngayon, ano nga ba ang nagtutulak sa presyo ni XRP sa pangmatagalan? Pagdating po sa valuation ay binigyang diin ng analyst na ang permanenteng pagtaas ng presyo ay hindi manggagaling sa speculative trading. Marami sa atin ang naghihintay ng to the moon. Yan, to the moon na scenarios base po sa chismis o hype. Pero ang reality po ay iba. Ang presyo ay nakadepende po sa demand na sumasabay sa supply. Alam naman natin ang tungkol sa escrow ng Ripple, kung saan naglalabas sila ng XRP kada buwan. Bagamat ang karamihan nito ay ibinabalik o nire-relax, ang mahalaga po ay ang demand. Sa tingin ko, tama po ang analyst na kailangan natin tumingin sa institutional utility at saka ang ETF inflows. Ang mga temporary rallies na dala po ng excitement ay parang bula. Madaling lumaki, madali na ring pumutok. Ang tunay na presyo ng XRP ay maitatakda ng real-world usage. Kapag ang mga bangko, asset managers at malalaking kumpanya ay gumagamit na ng XRP Ledger para sa kanilang pang-araw-araw na operasyon, doon natin makikita ang totoong demand. Ang regulasyon ay isa ring malaking factor. Kapag mas nagiging malinaw ang rules ng gobyerno sa crypto, mas komportableng pumasok ang mga malalaking institution. Ang pagbawas po sa available supply sa pamamagitan ng paggamit ng token sa mga bagong protocols ay isa pong malaking driver para sa presyo. Kaya huwag po tayong ma-excite sa short-term price swings. Sa halip, bantayan natin ang mga partnership at ang adoption rate ng technology. Ngayon, tinitignan na nga ba natin ang tamang factors para sa valuation? Marami ang nagtatanong, kailan tataas itong si XRP? Ang sagot ay nakadepende po sa kung paano natin tinitignan ang halaga nito. Ayon po sa ating analyst dito, ang pagsusuri kay XRP ay hindi dapat limitado sa price predictions lamang. Dapat po nating tingnan ang ecosystem na nabubuo sa paligid nito. Ang Open Source USD Alliance ay nagpapatunay na ang Ripple ay nakikipag-ugnayan sa mga pinaka-influential na kumpanya sa mundo gaya po ng Google at saka Mastercard. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit sila nakikipag-partner kay Ripple? Yan ay dahil nakikita nila ang halaga ng technology na iniaalok nito. At ngayon, para po sa akin, ang valuation ng XRP ay parang pag-evaluate ng isang blue chip stock sa stock market. Hindi mo lang tinitingnan ang presyo, tinitingnan mo ang fundamentals. Ano ang ginagawa ng kumpanya? Sino ang mga kliyente nila? Gaano ka-secure ang network? Sa lahat ng aspetong ito, si XRP ay lumalabas na nasa tuktok. Pagkakaroon po ng institutional participation ay ang pinakamalaking validation na maaari po nating makuha. Kapag ang mga institusyong ito na may hawak ng bilyong-bilyong dolyar ay nagtitiwala kay Ripple, dapat ay mapaisip tayo kung bakit. Ang demand ay hindi na lang manggagaling sa mga retail traders na gaya natin. Ito ay magmumula sa mga global payments, settlement systems at asset tokenization. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng analyst na ang real price ng XRP ay nakadepende sa usage, hindi sa kung gaano kalakas ang sigaw ng social media. At ayan mga ka-crypto sa kabuuan, balikan po natin ang ideya ng XRP Ledger ay hindi lamang po basta isang ledger. Ito ay isang financial backbone.
Ang binuo ng Ripple sa loob ng mahabang panahon, kung saan ay ang kakayahang mag-settle ng asset ng mabilis, ang security at ang interoperability ay ang mga sangkap na kailangan ng modernong finance. Sa pagpasok ng mga bagong project gaya po ng OpenUST, hindi ibig sabihin nito ay kailangang mag-adjust ng XRP. Sa halip, ang XRP Ledger ay nagsisilbi bilang isang layer kung saan ang mga ganitong innovation ay pwedeng manirahan at lumago. Ang pinakamahalagang aral po sa analysis na ito ay ang kahalagahan ng pasensya at pag-unawa sa technology. Masyado tayong nakatutok sa presyo ni XRP sa bawat segundo. Pero kung titignan natin ang malawak na picture, ang Ripple ay gumagawa ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang token price. Sila po ay bumubuo ng infrastructure para sa susunod na henerasyon ng global payments. Ang OpenUSD, ang RLUSD, ang cross-border settlement, lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking puzzle. Si XRP po ang magsisilbing grease na magpapatakbo sa makinang ito. Kaya sa halip po na mag-alala kung bakit hindi pa tumataas si XRP dahil sa isang balita, mag-focus tayo sa kung paano nagbabago ang mundo ng finance at kung paano ang technology na hawak natin ay nakatali sa pagbabagong iyon. Ang tunay na presyo ay lalabas kapag ang utility ay naging mainstream. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.